Gamitin ang mga bagay, mahalin ang mga tao. January 31. Offertory Reading Devotional. Sa paghahanda nating ibalik ang ating ikapo at magbigay ng ating mga handog ngayon, alalahanin natin ang matalinong kasabihang ito. Sa isang panahon na nagmamahal sa mga bagay at gumagamit ng mga tao, ang mga Kristiyano ay tinawag na mahalin ang mga tao at gamitin ang mga bagay. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano ito gawin. Ginamit niya ang putik upang mahalin ang isang bulag. Ginamit niya ang buhangin upang mahalin ang isang babaeng nangangalunya. Ginamit niya ang tubig at mga banga upang mahalin ang ilang bagong kasal. Ginamit niya ang mga tinapay at isda upang mahalin ang isang pulutong ng mga nagugutom. Ginamit niya ang kanyang damit upang mahalin ang isang babaeng dinudugo. At sa wakas, ginamit niya ang isang krus at 3 pako upang bumuo ng isang tulay, ang tulay ng pag-ibig. Ginamit ni Jesus ang mga bagay upang mahalin ang mga tao. Ngunit sa isang kahangahangang pagbaliktad na pagpaparami ng Diyos, ginagamit din ni Jesus ang mga taong kanyang minamahal. Ginagamit niya tayo upang mahalin ang iba, upang mahalin ang lahat kahit ang ating mga kaaway, ang mga taong hindi makatarungang gumamit sa atin. Bilang kanyang mga katiwala, inaanyayahan tayo ng Diyos na gamitin ang ating mga bagay upang mahalin ang mga tao. Dapat nating gamitin ang ating oras, talento, yaman at patotoo upang akayin ng mga tao kay Jesus. Isang malaking pribilehyo ang maging mga kamanggagawa sa ubasan ng Diyos. Panawagan. Sapat ba ang iyong pagmamahal sa Diyos upang gamitin ka niya? Sa pagbabalik mo ng iyong 10% na ikapo at pagbibigay ng iyong mga handog ngayon, tanungin mo ang iyong sarili kung paano mo magagamit ang mga bagay, ang iyong tahanan, pananalapi, talento at oras upang mahalin ang mga tao. Ito ay isang magandang paraan ng pamumuhay. Ito ang paraan ng Diyos. Salamat sa inyong matapat na pagbibigay ngayon. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ang Diyos.